Ang ating ebanghelyo ngayong Sabado, ika-15 araw ng Marso, ay nagmula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay nagmula kay Brother Bernie Marco. Let's choose to love even when it's hard. Sa Ebanghelyo, tinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagmamahal, hindi lang sa mga taong mabuti sa atin, kundi pati na rin sa mga kaaway natin. Sa mundo, ito ang madalas na nangyayari. Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Pero sa halip na sundin ang makamundong pananaw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumabas sa ating comfort zone at ipakita ang tunay na pagmamahal. Minsan, madali lang mahalin ang mga taong mababait sa atin. Pero paano naman ang mga taong nagdudulot ng pahirap, sakit o galit sa atin? Dito tayo hinahamon. Ang pagmamahal na sinasabi ni Jesus ay hindi lang basta emosyon. Ito ay isang desisyon. Kapag pinili nating mahalin ang ating mga kaaway, ipinapakita natin ang tunay na pagkakaiba ng mga tagasunod ni Kristo. Minsan iniisip natin na ang pagmamahal ay para sa mga taong karapat-dapat, pero ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Sa paggawa nito, nagiging mga anak tayo ng ating Ama sa langit. Ang pagmamahal na ito ay nagiging ilaw sa madilim na mundo at nagiging daan para sa iba na makilala ang Diyos. Kaya sa mga pagkakataong nahaharap tayo sa mga taong mahirap mahalin at hindi kaibig-ibig, isipin natin ang mga salita ni Jesus. Ang pagmamahal ay isang makapangyarihang sandata na kayang baguhin ang puso ng tao. Let's choose to love even when it's hard. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.